Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw din po sa ating mga kasama. Ginoong Pangulo, buong galang po akong tumatayo upang i-co-sponsor ang Senate Bill number 1624 na nagtatatag ng Agricom na inihain po ng bayani ng magsasaka, Senator Kiko Pangilinan. Sa tulong po ng panukalang batas na ito, ang usapin ng pambansang seguridad sa agrikultura at pagkain ay nabibigyan tugon, kung saan ang mga panukalang reforma ay nakasentro sa mga magsasaka at mangingisda na siyang labis na naapektuhan ng magulong sistema at hindi nagtutugmang mga programa. Ang Agricom ay hindi lamang dagdag ahensya, kundi pag-aayos ng direksyon ng agrikultura sa bansang mayaman sa yamang lupa at yamang tubig. Napapanahon na para sa isang komisyong magsusuri ng mga polisiya at gastusin ng sektor ng agrikultura at pangingisda upang palakasin ang koordinasyon nito sa pamahalaan at maglatag ng malinaw na reforma. Malaking tulong din ang panukalang research arm ng Senate Bill number 1624 sa pagsisiguro na ang programa ay nakabatay sa datos at panukala ng mga eksperto at practitioners na may angkop na kasanayan sa larangan ng agrikultura. Bilang mambabatas, naniniwala ako na ang food security ay responsibilidad ng pamahalaan. Ang Agricom ay kailangan sa kalutasan ng laban sa gutom ng mamamayan katulad po ng talumpati ng ating bayani ng agrikultura, Senator Kiko Pangilinan. Dahil dito, buong tapang kong sinusuportahan at kinuko-sponsor ang Senate Bill 1624. Maraming salamat po. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. To allow our colleagues to study the measure further, I move that we suspend consideration of the measure. Consideration. Oh, I'm sorry. Oh, Do you also want to give a co-sponsorship speech? The lady senator from Antique. yes, Senator Lorraine Legarda is recognized. Please. Mabagal yung staff. No, I have prepared message. Thank you, Mr. President. I rise to co-sponsor Senate Bill number 1199, which proposes the creation of a Congressional Commission on Agriculture, Fisheries, and Food Security, or AGRICOM. For decades, our agriculture and fisheries sectors have been weighed down not by a lack of laws or programs, but by fragmented implementation, overlapping mandates, and the absence of a coherent whole-of-government approach. Agencies operate in silos. Policies often move in different directions, and resources are spread thinly, resulting in low productivity, persistent poverty among farmers and fisherfolk, and continuing threats to our food security. This measure responds to that structural weakness. Agricom is envisioned as a time-bound, independent, and data-driven commission that will comprehensively review existing policies, programs, and expenditures in agriculture and fisheries, identify conflicts and redundancies, and recommend targeted, measurable, and actionable reforms. It strengthens Congress's ability to exercise informed oversight and to legislate based on evidence rather than piecemeal interventions. The bill recognizes the interconnected realities of food security, climate change, rural development, and market competitiveness. By promoting coordination among national agencies, local governments, private sector, cooperatives, academia, and civil society, Agricom provides a platform for integrated solutions that respond to conditions on the ground. At a time when climate risks, supply chain disruptions,
and rising food costs place increasing pressure on both producers and consumers, this measure offers a strategic and forward-looking path towards a more resilient, productive, and inclusive agriculture sector. For these reasons, Mr. President, I am honored to co-sponsor with a sponsor, Senator Kiko Pangilinan, and urge our colleagues to support the said measure. Thank you. Thank you, Senator Legarda. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. With that, Mr. President, move to suspend consideration of the measure to allow our colleagues to study it. Hearing no objection, the consideration of the measure is suspended. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we resume consideration on Senate Bill number 1509 under Committee Report number 13. This is the Philippine Geriatric Center. I so move, Mr. President. Any objection? Thank you. Hearing none, consideration of 1509 is in order. Mr. President, I move that we recognize the sponsor, Senator Risa Ontiveros, and to interpolate as this distinguished colleague, Senator Jinggoy Ejercito Estrada. Senator Risa Ontiveros is recognized to sponsor and to interpellate Senator Jingo Estrada. Recognize now, Nick. Thank you, Mr. President. Will the beautiful lady yield to some few questions? Ang hirap sagutin nung tanong, Mr. President, dahil sa premise. Pero of course po, handang-handa po akong at welcome pong sumagot sa mga tanong ng good gentleman mula sa San Juan, Mr. Maraming President. salamat, Ginoong Pangulo. Has the Department of Health conducted needs assessment or epidemiological study showing that a standalone Philippine geriatric center is the most cost-effective intervention for elderly care, Mr. President? Yes, Mr. President. May pangangailangan po para dito sa Philippine Geriatric Center at ang pangunahing tinatayuan po ng Department of Health para dito ay dahil wala pang stand-alone na specialty center at regional centers kaugnay nito para sa ating Filipino geriatrics. Ang pangangailangang nakikita po ng Department of Health ay dahil the Philippines is aging rapidly. Ngunit yung ating health system ay nananatiling hindi pa daw handa. Ayon po sa Philippine Statistics Authority na sinangguni din ng DOH, Mr. President, at least nung 2020 census, ang mga Pilipinong 65 years old and over ay nag-a-account na para sa 5.4% ng total population. At pinoproject po ng DOH na kasing aga ng taong 2030, mga 7% na ating mga Pilipino ay magiging 65 years old and above. At sa ganung pong mga percentages, may obserbasyon din po ang Philippine Statistics Authority na ang ating bansa ay tatawid na daw po sa threshold at makaklasify na bilang aging population, Mr. President. Ano ba ang lifespan ng Pilipino? Sa ngayon po, Mr. President, umaabot po ang life expectancy nating mga Pilipino sa 79 years old. 79. Opo, Mr. President. Alright. Saan niyo ba balak ipatayo itong Philippine Geriatric Center? Do you have any plans or kung dito lang ba sa Metro Manila or sa probinsya? Sa ngayon po, Mr. President, wala po pong tukoy na location at ang ating panukala ay kapag naipasa, iiwan po ito sa diskresyon ng Department of Health. Ngayon lamang po may mga datos na maaring maggumabay sa kanila dahil ayon nga po sa datos na iyon, ang karamihan ng mga older persons dito sa Pilipinas ay nakakonsentra di umano sa Central Luzon, Metro Manila at saka Southern Tagalog regions, So most Mr. President. probably dito sa Metro
Metro Manila itatayo itong Philippine Geriatric Center? Hindi ko pa po masabi, Mr. President, na most probably dito dahil meron din pong lumalabas na mga posibleng lokasyon dun sa dalawa pang ibang Kasi mga nandito rehiyon, yung Mr. bulk President. kamo ng mga cougar, ay mga matatanda, yung mga 65 years old and above. Eh paano, halimbawa, assuming that the DOH plans to construct the Philippine Geriatric Center here in Metro Manila or in Luzon, at paano naman ma-avail ng ating mga geriatric patients dun sa Visayas and Mindanao? No? Dahil kung talagang isa lang ang gagawin natin Philippine Geriatric Center at dito pa nga i-station yung sa Metro Manila, paano ma-avail ng ating mga kababayan, mga may edad, itong Philippine Geriatric Center dahil napakalayo, lalong-lalo na yung mga mahirap? Opo, Mr. President, napaka mahalagang issue po iyan. At in-anticipate na rin po ng Department of Health kahit bago pa nila inirekomenda na magtayo tayo ng Philippine Geriatric Center. Dahil po sa 82 na DOH hospital sa buong bansa, meron po silang in-identify na 33 kung saan sa loob niyang mga ospital, at ito po, Mr. President, ay sa lahat din ng mga rehiyon ng ating bansa, magtatayo ng a specialty center for geriatric health. And in fact po, sa 33 na identified na DOH hospitals na iyon, sa kasalukuyan ay may 7 ng kompleto at fully operational. 3 po, or 4? Hindi. Sa 7 yun, 4 po ay nandito na, 3 po ay nasa Luzon, 3 pa ay nasa Visayas at 1 ay nasa Mindanao na mga kompleto at fully functioning na mga specialty centers for geriatric health sa mga DOH hospitals. At yung natitira pa dun sa 33 total na DOH hospitals na magkakaroon nitong mga centers for geriatric care sa loob nila ay balak makumpleto din at maging fully functioning na ng DOH sa taong 2028. At bukod pa po doon, Mr. President, mayroon pong mga 2,000 higit na mga primary care facilities na mayroong ding kapasidad mag-extend ng geriatric care services muli po sa buong bansa po natin, Mr. President. Ibig sabihin, bago pa maitayo yung Philippine Geriatric Center sa loob ng ilang pang mga taon na susunod, ay nakatayo na at itatayo pa yung mga centers of geriatric care dun po sa primary care facilities at dun din po sa DOH hospitals sa buong bansa, Mr. President. Salamat, Ginoong Pangulo. Pwede ho malaman, Ginoong Pangulo, kung ano itong mga, para sa kalaman ng ating publiko, ano itong mga hospital na nabanggit nyo na nagka-cater na para sa mga geriatric patients? Yes, Mr. President. Sa ngayon po, yung 7 na kompleto na pong geriatric care specialty centers ay Jose R. Reyes Memorial Medical Center, na yun din po ang bahay sa ngayon ng National Center for Geriatric Health, yung Tondo Medical Center, Manila. yung Quirino Memorial Medical Yung Center. Quirino Medical Center, ito yung dating labor hospital? Yes, ito, Mr. President. Ito po yung dating labor hospital. So, 3 po sa Metro Manila. Yung isa po sa Kabuang Luzon ay yung Bataan General Hospital and Medical Center. At mayroon din po sa Batangas Medical Center. So, 5 pala po sa Luzon. Yung una na nasa Visayas ay sa Eastern Visayas Medical Center. At yung where is this ito located po at? ay sa Saan sa Eastern Visayas? Yun po ay nasa Leyte, Mr. President. At yung pampito na kompleto na at fully functional ay sa Region 11 sa Davao, sa Southern Philippines Medical Center, Mr. President. So yung ating mga kababayan halimbawa sa Cebu, sa Bohol, kinakailangan pa nila pumunta ron sa Leyte para magpagamot dahil wala silang geriatric care sa kanilang mga accredited DOH hospitals. Am I right?
Sa ngayon po, Mr. President, kapag kailangan na nila ng higher level, above primary care, secondary care level, halimbawa, then pupunta pa sila sa Leyte. Pero dun po sa kabuuan ng Visayas, gayon din sa kabuuan ng Mindanao at kabuuan ng Luzon, meron na nitong 2,704 primary care facilities as of November nitong taon na functional na. At least may geriatric care na dun sa primary care level, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. President, I'm just curious, no? Why are you so passionate about this bill since you're not yet hindi ka pasakop dito sa geriatric? Dahil tinanong ko kanina sa inyo kung ilang taon na kayo. Sabi niyo 59 lang kayo. Opo. But why are you so passionate about this bill? Well, siguro Mr. President, bagamat magiging senior pa lang ako sa susunod na taon at hindi pa nga awa ng Diyos, knock on wood, wala pang geriatric health concerns. Pero sino ba naman po sa atin ang walang lolo't lola, mami at daddy, at lahat po tayo ay sa bawat araw tumatanda, balang araw tatanda rin. At nakikita po natin, tayo bilang mga mambabatas, nakikita po natin kung paano nag-evolve yung ating kabuang populasyon. So, kaya po ako passionate dito at mukhang hindi lamang ako dahil 13 po tayong mga miyembro nitong kapulungan na may akda nitong Philippine Geriatric Center bills, kabilang na po ang good gentleman mula sa San Juan, dahil gusto po nating pansinin at aksyonan yung rekomendasyon ng Department of Health na ngayon pa lang, habang hindi pa tayo officially aging population, mapaghandaan na po natin itong mga kasalukuyan at lalong magiging health concerns ng ating populasyon, Mr. President. At dahil ito po ay ginagawa natin sa konteksto ng universal healthcare, animated po tayo dun sa prinsipyo na primary healthcare, kapag ito'y ating binigyan, ito'y ating binigyan ng pangunahing pansin ngayon pa lamang, ay mas mapapanatili natin ang kalusugan ng ating mga nakatatandang Pilipino, mas maaga nating mai-intervene kapag magkaroon sila ng health concerns, at economically speaking din, Mr. President, mas makatitipid din po tayo sa kabuuang health expenditures ng ating gobyerno sa ganitong pagbibigay priority po sa primary health care. So dun sa healthcare, mga Mr. nabanggit President. niyo pong ospital dito sa Metro Manila, sa Eastern Visayas, at saka sa Mindanao, kumusta naman yung kanilang marami ba yung mga pasyente na nagpapatingin dun sa ating mga ospital? At the very least, Mr. President, kaya ko nang ibahagi sa good gentleman yung karanasan nung Jose R. Reyes Memorial Medical occupancy Center. rate. Yung Yes, sir. occupancy rate lang. Ang occupancy rate po nila, yung admitted cases po nila 2024, umabot po sa 2,994. Opo, marami-rami Sa din isang po. ospital lang to? Sa isang ospital lamang po ito, at sa isang ospital na very modest, 25-bed capacity po siya. At tuwing mag-exceed ng kanilang bed capacity ay nire-refer po yung mga pasyenteng iyon doon na po sa Jose R. Reyes. At nitong taon, at least hanggang Setyembre, umabot po sa 2,200 ang admitted cases dyan po sa National Center for Geriatric Health sa Jose R. Reyes. Meron din po silang outpatient services. At nung taong 2024, baka magulat po kayo muli, Mr. President, nakapag-cater po sila sa 56,192 seniors sa outpatient services. At nitong taong 2025 hanggang sa buwan ng Setyembre, nakapag-cater po sila sa 33,997 senior outpatient. So kumbaga, na-maximize po nila dun po sa National Center for Geriatric Health at nakapagre-refer pa po ng mga admitted cases sa Jose R. Reyes, Mr. President. Curiously speaking, Mr. President, anong klaseng mga sakit itong mga nadaranasan itong ating mga
senior citizen? Marami-rami po, Mr. President. Batay din po sa ulat ng Jose R. Reyes sa kanilang National Center for Geriatric Health, ito po yung mga trending burdens of disease para sa Number one, seniors. yung number one disease lang. Well, number one na binabanggit po nila, hypertension. At sumusunod po, osteoarthritis, diabetes and cardiovascular, malignancy or cancer, visual impairment, balance and gait disorder, cognitive impairment, hearing Ano impairment. yun, what was the last one? The last po, hearing impairment. Hearing. Okay. Opo. Bingi. Ano po? Nabibingi na po. Hindi, opo. Timing po na, itanong ng good gentleman wala sa San Juan kung ano po yung nasabi ko. Mga kandidato yata ako dun. Gayon din po yung sleep disorder, urinary incontinence, at dentition problem, Mr. So President. number one is hypertension. Number one pong binanggit, hypertension din. That po, is Mr. only President. for one hospital. Just for Jose Arreyes po sa kanilang National Center for Geriatric Siguro Health. that follows sa ibang hospital, if I'm not mistaken. Posible po, Mr. President, at pwede ko pong i-check para maiulat po, Mr. President. Sa Meron ba tayong inalot na budget for the geriatric care to last year, for 2025? Actually, Mr. President, at salamat sa tanong ng good gentleman, wala po tayong Wala? na appropriate, particularly for geriatric health nung nakaraang So, taon, Mr. wala ba President. tayong in-amend for next year's budget? Yes. Of course, Mr. President, dahil tinatalakay pa lang naman natin, excuse me, yung tungkol sa Philippine Geriatric Center. Of course, wala pa pong proposed item para dyan. Sa ngayon po, for geriatric services in general, ang meron po ay dun po sa Jose R. Reyes, particular sa National Center for Geriatric. So, hindi natin nadagdagan ng pondo yung J. Reyes Hospital. Hindi pa po natin nadagdagan. Pwede Mr. pa pahabol, President. nagbabaykan pa sila. Baka mahirapan na po tayo, Mr. President, lalo, dahil sa mga reformang isinusulong, lalo na natin sa Senado. All right. Excuse me, sa budget process, Mr. Thank you, President. Mr. President. With regard to the scope and the mandate and functions of the Philippine Geriatric Center, the bill assigns the PGC or the Geriatric Center functions ranging from hospital care to research, training, and consultancy and policy support. Is there a risk that the center becomes overextended and unable to excel in its core mandate? Wala naman pong pinangangambahan, Mr. President, na risk of overextension ng Philippine Geriatric Center dahil yung pinaka, in a way, highest functions na gusto nating ma-fulfill ng ating kabuang universal healthcare system para sa mga geriatrics ay dun nga po mahahouse sa PGC and may complementarity dun po sa ibang mga DOH hospitals at sa mga primary care facilities na mag-extend din ng appropriate geriatric care services at their levels, Mr. President. Is there such a doctor, yung geriatric doctor? Meron bang... Yes, Mr. President, mayroon pong tinatawag na geriatrician. Unfortunately, napakakaunti pa lang nila dito sa ating bansa para tumugon sa isang populasyon na tinatawag na Do they have to rapidly specialize aging. in They itong have a geriatric? specialization, Mr. Yes. President. At ngayon, base sa datos, 173 lamang po Nationwide? ang active geriatricians nationwide, Mr. President. Kaya ito po'y isang area talaga para sa workforce development and training na nais din nating matugunan ng Philippine Geriatric Center dahil among its other functions, magigi po siyang national training hub para sa geriatricians, nurses, therapists, at allied professionals, Mr. President. How does the sponsor propose to ensure adequate staffing without draining existing public hospitals? Kasi given the shortage of geriatric doctors, dahil sabi niyo 173 lang, how do you ensure adequate staffing without draining existing public hospitals? Well, yung pong, Mr. President, yung pong pagiging training hub ng Philippine Geriatric Center, inaasahan natin makapag-train, makapag-supply, makapag-deploy
bukod sa healthcare staff sa sariling center, dun din po sa ibang DOH hospitals and primary care facilities sa ating bansa. Hindi po mangyayari na magbe-brain drain mula sa mga existing DOH hospitals na mayroong specialty centers for geriatric care, lalo na sa mga primary care facilities, Mr. Ito bang mga President. geriatric doctors, naka-assign ba ito lahat sa JRAS or sa iba't ibang hospital o naka-assign sa mga private hospitals? Kasi kailangan din ng mga private hospitals ang ganong klaseng doktor eh. Totoo po, Mr. President. Sa ngayon, Spread out. po sila na naka-distribute sa buong bansa. So Mr. yung President. sinasabi niyong number one complaint ng ating mga nakakatad ng kababayan, yung hypertension, ang nag-aalaga sa kanila ay sa cardiologist. Am I right? Pag hypertension, cardiologist ba? Tama po yan, Mr. President. Cardiologists po, not necessarily geriatricians, Yes. Mr. And the President. second complaint? The second mentioned complaint po was osteoarthritis, Mr. President. So, orthopedic doctor? Tama po, Mr. President. Marami Mga tayo nun. orthopedic Marami tayong specialists. cardiologists, marami tayong orthopedic doctors. And the third one? Yung pangatlong binabanggit Diabetes. po ay, yes, Mr. President, diabetes and cardiovascular. So cardiovascular, Mr. President. sa Ganon din po cardiologist. sa So yung diabetes, cardiologist. sa endocrinologist. Yes, So Mr. marami rin President. tayong mga doktor na pwede palang maasahan Opo. sa oras ng pangangailangan ng ating mga nakakadadang kababayan. Anyway, going back to the scope and the mandate of the PGC, which functions of the Philippine Geriatric Center are intended to be exclusive and which are merely complementary to existing DOH hospitals and specialty centers, Mr. President? Meron pong several purposes and objectives, Mr. President, ang Philippine Geriatric Center. Kasama na po dito yung provide affordable, quality, people-centered preventive, diagnostic, rehabilitative, and curative care for older persons, to promote integrated geriatric health services nationwide in coordination with DOH, LGUs, and other stakeholders, conduct and publish scientific research on age-related diseases, provide consultancy and technical assistance in setting geriatric care standards, assist in establishing and maintaining senior citizens wards in government hospitals, ayon po sa Expanded Senior Citizens Act, at offer education and training on geriatric care for healthcare workers, social workers, academics, and volunteers. Masasabi po siguro, Mr. President, na bagamat may ilang mga aspeto nitong mga purposes at objectives ay in a way shared dun sa ibang mga ospital, pero sa aspetong pagbibigay ng pangunahin at pinakamataas na pansin alang-alang sa mga older persons or geriatric Filipinos, hindi man 100% exclusive, pero nakasentro sa Philippine Geriatric Center yung pagtupad sa mga layuning ito, Mr. President. Thank you, Mr. President. How will the PGC's role in standard setting and consultancy interact with the regulatory authority of the DOH and other professional bodies, Mr. President? So magiging direct po ang ugnayan po nila, Mr. President, ng Philippine Geriatric Center sa Department of Health dahil magiging siyang sa ilalim ng direct control and supervision ng DOH at kikilalanin po siyang DOH hospital, Mr. President. So sa tingin niyo po, sa palagay niyo, wala magiging conflict? Wala pong magiging conflict, Mr. President. In fact, mas patitindihin pa, mas i-extend pa ng Philippine Geriatric Center ang nagawa na ng Department of Health in terms of standard setting at saka paggabay sa consultancy sa iba't ibang DOH hospitals, Mr. President. Okay, Mr. President, how do you envision this bill, itong Philippine Geriatric Center?
will it be a service provider or a policy institution or both? It would be both, Mr. President, dahil meron siyang kahit modest na bed capacity, lalo na sa simula. Iniisip halimbawa kahit 100 bed capacity lamang. Magkakaroon din po siya ng mga outpatient services. Bagamat dahil mag-ooperate siya in terms of direct services in a complementary way sa mga DOH hospitals, eventually a total of 33 na mayroong specialty centers for geriatric care. Complementary din siya, bagamat at a higher level of care sa libo-libong mga primary care facilities na may geriatric services, pero yung aspeto halimbawa ng research at training, malamang at least sa simula, siya lamang ang nagpo-provide nun for geriatric care services, Mr. President. Thank you, Mr. President. Okay, mabalik tayo sa staffing pattern, no? Sa organizational structure. In Section 5 of this measure, is it correct to assume that this measure practically leaves the organizational structure entirely to the Department of Health, subject to the approval of the Department of Budget and Management? That is correct, Mr. President. Ganun nga po, gaya ng pinoprovide dito sa Section 5, Mr. President. Why did the bill not provide minimum standards or safeguards against bureaucratic inflation? Okay. Mr. President, bukod po sa ugnayan ng Department of Health sa DBM in general, meron pong umiiral na memorandum? Joint circular po. May umiiral na joint circular ng DOH at DBM prescribing yung organizational structure and staffing pattern matching dun sa bed capacity. May MOA? May joint Joint circular circular. po, sa pagitan ng dalawang department na gumagabay po. Depende sa bed capacity nung DOH hospital na yon. Ito po yung prescribed na org structure at staffing pattern mula sa pananaw ng DBM, Mr. President. Thereby, in effect, dapat ito ay makaprevent ng inaalala ng good gentleman na inflation or sa staffing sa organizational structure, Mr. President. Salamat, Ginoong Pangulo. Kanina po nasabi niyo may kakulangan tayo o shortage ng mga geriatric doctors. Ano ba ho plano niyo rito? Gusto niyo bang magkaroon ng plantilla positions? Magka-create tayo mga plantilla positions? Or will personnel be reassigned from other DOH facilities? Yes, Mr. President, magkakaroon po ng plantilla positions base nga po dun sa implications ng joint circular sa pagitan ng Departments of Health and Budget and Management. Hindi po namin na-foresee na kukuha sila ng specialists mula sa ibang mga DOH hospitals dahil malamang sa hindi, kahit doon ay kulang pa rin, Mr. President. So kapag po na-determine yung plantilla positions para sa Philippine Geriatric Center, magbubukas po sila sa application mula sa mga geriatricians at iba pang health professionals, Mr. President. So, ibig sabihin, pag napasa itong batas na ito at maipasa natin at maging ganap na batas, tayo ay mag-allocate ng kaukulang pondo para magpatayo ng Philippine Geriatric Center. Tama po ba ako? Tama po, Mr. President. So, ano ba ang inyong target? By 2027, magkakaroon na tayo ng Philippine Geriatric Center? Dahil alam ko, malaki ang gagastusin dito sa pagpapatayo ng isang standalone na Philippine Geriatric Center kung dito pa sa Metro Manila itatayo ang nasabing gusali.
Mukhang, Mr. President, hindi po inimagine na maitatayo ito sa loob ng 2 taon lamang. Kaya pati po sa projections tungkol sa pondong kakailanganin, in tranches po talaga over the next several years. Alimbawa po, kung gagamitin yung 100-bed Dole Hospital para sa OFWs bilang baseline, ang pagtatayo ng isang 100-bed din lamang munang Philippine Geriatric Center ay magsisimula sa humigit kumulang 550 million pesos para sa 550 construction. million? Opo, para sa construction at For basic only equipment. for 100 bed capacity? Yes po, yung Masyado naging yata baseline malaki yun. sa OFW's hospital ng Dole na 100-bed capacity din po, Mr. Masyado President. yatang malaki yung amount ng 550 million for the 100 bed capacity. Parang naging Sa peg lang PGH yun, ba Mr. walang President. geriatric care? Sa Philippine General Hospital? Wala ba silang geriatric care doon? Wala po sa listahan, Mr. President, ang PGH na mayroong designated specialty center for geriatric care, Mr. President. Sa Kaya po talaga, Mr. President, sa Jose R. Reyes, sa kanilang National Center for sa Geriatric Veterans Health. Hospital? Wala rin. Actually, Mr. President, Alam mo, wala rin po sa Veterans Memorial Medical, Mr. alam mo, President. kabisado ko yung Veterans Memorial Hospital dahil doon kami nagbakasyon ng tatay ko ng araw at nakita ko kung gaano kalawak yung lupain sa Veterans Memorial Hospital at siguro Yes, Mr. pwede tayo President. magpatayo ng isang total pagmamay-ari naman ng gobyerno yan, siguro pwede natin pag-isipan mabuti. O kapag pumayag yung mga opisyalis ng Veterans Hospital, pwede doon natin ilagak itong Philippine Geriatric Center. At least hindi na bibili ng lupa ang ating gobyerno dahil pagmamayari ng gobyerno itong Veterans Memorial Hospital. Dahil nakita ko talaga ang lawak ng kanilang lupain. Meron pang golf course. Yung talagang tandang-tanda ko yan. I'm sure po, Mr. President, i-welcome ng DOH yung ganyang mga mungkahi at payo. At lalo na wala pa mang specialty center sa veterans or sa PGH, pero meron po sila parehong geriatric wards. Bilang sa loob po ng veterans at ng meron PGH. geriatric wards May sa geriatric veterans? wards na rin po, Mr. President. Alinsunod po sa Department of Health din po na magsimula nang magkaroon ng at least wards para sa geriatric patients sa mga government hospitals, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. President, the bill mandates the creation of a national geriatric health registry. How will data privacy and compliance with the Data Privacy Act be ensured? Yung pong doctor patient confidentiality, Mr. President, ay built-in na po sa magiging pag-extend ng health services ng Philippine Geriatric Center sa kanyang mga pasyente, Mr. President. Alinsunod dun sa batas ng data privacy, Mr. President. Will participation in this registry be mandatory for hospitals and LGUs? And if so, how will compliance be enforced? Actually, Mr. President, sa kasalukuyan, lahat po ay in compliance with that registry, papasok po yung data. And then mandatory yung pagsunod sa mga alintuntunin ng data privacy law, Mr. President. All right. How will this registry be integrated with the existing DOH health information systems to avoid the fragmentation of health data? So sa ngayon, Mr. President, under the management ng Department of Health, aggregated at integrated po talaga yung mga data na iyon, Mr. President. Okay. Thank you, Mr. President. Mr. President, with regard to the integration of with the universal health care, the bill states that geriatric services shall be integrated into the universal health care framework. Can the good sponsor clarify whether this creates new entitlements or merely strengthens the existing ones?
It would merely strengthen the existing entitlements, Mr. President, sa ilalim ng Universal Healthcare System. Dahil ito pong Philippine Geriatric Center, kung maipasa na natin, eventually ay isasama talaga sa healthcare provider network ng UHC bilang siya'y magiging national apex center para sa geriatric services. So sa ilalim pa rin ng UHC, yung Philippine Geriatric Center ang magiging pangunahing partner ng DOH at pati ng PhilHealth sa pagde-develop ng standard geriatric benefit packages. Kabilang nga po yung chronic disease management, rehabilitation, long-term care, at pati palliative services para masigurong covered at accessible ang mga ito sa lahat ng senior citizens, Mr. President. Actually, that's my next question, Mr. President. How will long-term care, yung mga palliative care and rehabilitative services for senior citizens be financed sustainably under PhilHealth? So mako-cover na rin po yung long-term care at yung palliative care Ng PhilHealth. dun sa benefit packages na i-develop at i-offer at i-cover ng PhilHealth sa ating mga senior citizens, Mr. President. Thank you, Mr. President. All right.